Ang manok panabong ni Lolo Simeon na hindi matatalo. Isang kwento base sa tunay na karanasan ng nagpadala ng kwento mula sa isang liblib ng bayan ng Gihulngan, Negros Oriental, sa bansang Pilipinas. Ito ay ipinadala ng mahal natin na taga-subaybay na itatago natin sa pangalan na Lolo Simeon. Sa isang tahimik na baryo sa bulubundukin ng Gihulngan, katira ang isang kilalang matandang sabungero, si Lolo Simeon. Malapit na siyang mag-80 taon, ngunit malakas pa rin ang kanyang katawan at matalas pa rin ang kanyang isipan pagdating sa sabong. Kilala siya hindi lamang sa pagkabihasa magpalaki ng manok, panabong, kundi sa kakaibang koneksyon niya sa mga ito. Meron siyang isang manok na itim, may mapupulang mata, at tila ba may sariling isip, si Gapo. Lahat sa baryo ay takot at humahanga sa manok na ito. Hindi pa ito natatalo kahit minsan. Ipinagtataka ng lahat kung paano napapagana ni Lolo Simeon ang kanyang mga manok. Isang gabi, nakitang nagdadasal si Lolo sa harap ng altar ng kanyang yumaong asawa. Sa tabi ng altar, naroon si Gapo, tila nakikinig. May mga lumang kwento ang matatanda sa baryo na ang lahi ng manok ni Lolo ay di ordinaryo. Isa raw itong lahi ng tagapagbantay, mga manok na ginamitan ng dasal at alay ng ninuno upang protektahan ang pamilya mula sa masama. Ngunit para sa iba, ito raw ay may halong kulam. Isang araw, dumating ang isang mayamang sabungero mula sa Maynila, si Don Franco. Narinig niya ang tungkol kay Gapo at gustong bilhin ito. Inalok niya si Lolo Simeon ng malaking halaga, 500,000 pesos. Ngunit agad itong tinanggihan ng matanda. Hindi ito basta manok, Don. Ito ay bahagi ng aking pagkatao, sagot ni Lolo. Nagalit si Don Franco. Pag-aari lang yan, Lolo. Lahat ng bagay ay may presyo. Makalipas ang ilang linggo, nag-anunsyo si Don Franco ng isang malaking pasabong sa lungsod. May premyong 1,000,000. Inimbitahan niya si Lolo Simeon at si Gapo. Sinabayan pa niya ng hamon. Kung matalo si Gapo, akin na siya. Kung manalo, doble ang premyo. Nag-alinlangan si Lolo. Ngunit sa gabing iyon, napanaginipan niya ang kanyang yumaong asawa. Panahon na, Simeon. Ipakita mong hindi lahat nabibili. Mating ang araw ng laban. Libu-libu ang tao. Sa ring, nagsagupa ng 2 pambato. Si Gapo at ang manok ni Don Franco. Isang dambuhala at bihasang manok mula sa tail. Unang sumugod ang manok ni Don Franco. Tinamaan si Gapo sa pakpak. Nabulagta. Tahimik ang lahat. Ngunit biglang tumindig si Gapo. Kumislot ang mga mata, isang sipa, isang tuka, pagsak ang kalaban. Lumuha si Don Franco sa harap ng madla. Si Lolo Simeon naman, tahimik nang ngumiti. Pagbalik sa baryo, nagsimulang magbago si Lolo Simeon. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa mga kabataan. Ginawa niyang inspirasyon ng kwento ni Gapo. Hindi lang para sa sabong, kundi para sa karangalan, prinsipyo, at pagmamahal sa pamilya. Bago siya tuluyang lumisan, iniwan niya si Gapo sa kanyang apong si Lia, isang batang dalageta na may interes sa hayop at agrikultura. Ang tunay